Magandang araw, ako po si Tots, the Accidental OFW at mga ka-OFW. Ready ka bang malaman kung paano ka titignan ng US Embassy hindi lang sa papel kundi pati sa digital life? Oo, dati passport lang. Bank statement, invitation, okay na yun. Pero ngayon kung kukuha ka halimbawa ng US visa, lalo na kung estudyante ka, exchange visitor, o kahit tourist, kailangan mo na ideklara ang social media handles mo. At hindi lang yan, kailangan i-public mo yung mga accounts mo. Wait, ano daw? Oo. Kaya sa episode nito, pag-usapan natin yung tanong ng marami na ayaw naman itanong. Paano kung stalker level ang consulate sa social media mo? So simula pa noong 2019, yung US government nagpatupad na ng mga requirement na kailangan i-declare mo yung mga social media accounts mo, lalala sa DS-160 form. Pero ngayon, June 2025, mas pinalawak pa ito. Hindi lang yung username nung hinihingi. Kailangan public mismo yung account mo. Lalo na kung F o yung sa student M, yung mga vocational or J exchange visitor yung visa na ina-apply mo. So ano yung reason na sinasabi nila? Una, para maging totoo yung mga details na i-declare mo. Pangalawa, para makita nila kung may red flag ba dun sa mga content mo. Baka mamaya kasi may mga violent post ka, may mga extremist post ka, yung mga anti-US sentiments na nakalagay dun sa post mo. At syempre, number 3, para makita nila kung legitimate yung purpose mo. Tourist ka ba talaga? O baka naman magti-TNT ka lang? So ano-ano ba yung mga dapat mong ideklara? Kapag nag-fill out ka ng form, kailangan mo ideklara ang lahat ng social media na ginamit mo sa loob ng 5 years. So, nandito na yung Facebook, Instagram, X, yung Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok, Reddit. Hindi kailangan yung password na i-declare pero kailangan yung username. Paano, Tots? Kung wala naman akong social media, edi sabihin mo none. Pero dapat totoo. Kasi kung sasabihin mo ng wala, pero may lilitaw, syempre automatic red flag yun. Pwede kang ma-deny ng visa dahil dun sa tinatawag na misrepresentation. Ibig sabihin, nag-feed ka ng maling impormasyon doon sa US visa application mo. So, ang tanong ngayon, dapat ka bang mag-delete ng post? Medyo tricky tong part na to. So, ang gawin mo, bago ka na lang mag-apply, reviewin mo na lang muna yung content mo. Meron ka bang makikita na sa tingin nila i-consider na political in nature, lalo na yung mga hinaing or yung mga kuda mo pagdating doon sa political stance? May offensive ba na mga memes yung isinishare mo? Or baka mamaya may mga nilalike ka ng mga post ng mga gusto mong bang magtrabaho sa ibang bansa, especially sa US. Kung meron, delete mo na yan. Pero wag mo namang gawing obvious. Kasi kung halimbawang after mo mag-apply, tapos nahuli nila na nagbura ka, malamang mako-question ka. So may mga kaso na may mga applicants na na-deny dahil yung mga meme nila is politically sensitive. May mga na-deny dahil anti-government yung mga post. Kahit sinasabi nila na joke lang. Tandaan mo, kung ayaw mong i-share sa consulate, hindi mo dapat i-post sa public.
So, yung social media natin ngayon, alam natin na hindi lang siya libangan. Sa mata ng visa officers, bahagi ito ng pagkatao mo. So, be honest, be consistent, be smart, at kung ikaw ay may pangarap pumunta sa America, student, tourist, or OFW, unahan mo na yung konsulado sa kwento mo, ikwento mo ito ng tama, pati sa online.